Eto na mga idol, alam nga po nating lahat na may konting problema ngayon sa Team Casimero at sakat man na si Stephen Lunas. Pero sa pagkakaalam ko mga idol ay naayos na nga po ito sa isang live ni Cuadro Alas, It's My Boy. Kaso may biglang lumalabas ngayon sa post ni Balatsong TV at Mandirigma It Jero Sports. So ito munang unahin natin kay Lakay Balatsong TV. Sinabi niya dito na even though sinasabi nila na di naman tinanggal, pero may isang pride na naapakan nila. Ayon tuluyan ng kumalas si Sir Stephen Lunas. Officially wala na si Sir Stephen sa Team Casimero. So yan po ang galing kay Balatsong TV mga idol. Dito naman tayo sa post ni Mandirigma It Jero Sports. Sir Stephen Lunas, you're the man. Sa kabila ng kabutihan at sakripisyo na ginawa mo, kahit hindi ka nirespeto at pinapahalagahan, nananatili kang mapagkumbaba at maging mabuting tao sa mga taong di naging mabuti sa'yo. Importante andyan si Jose de la Cruz at Limas na gustong makatrabaho ka in the future. Malaking boxer sa mundo. We love you Sir Stephen Lunas. You're my brother in Golem for life. So maliwanag na nga po para sa lahat mga idol na tuluyan ng kumalas si Stephen Lunas bilang Katman advisor ng Team Casimero para sa mga kapwa ko sumusuporta sa lahat ng Pinoy boxers, lalong-lalo na ang mga kasolid Cuadro Alas. Ano ang inyong masasabi dyan mga idol? Samantala Antay-Marukoy Academy ni Muel Paragire, may bagong nilabas nga po ito mga idol. So kayo na po ang bahala manood o makinig sa kanya. At po yan, ulitin ko sa inyo, binayaran po yan ng mag-asawang Rivera. Pero take note ito ha, pagkatapos po ng laban sa South Korea, ultimong 5 po nilista yan ni Ating. Makakalusot pa yung kay Ating, Ilocana yun. Well documented po lahat. Nakita nyo nga yung galaw ni Kuya Stephen doon sa di ba, sa Manila. Dokumentado ni Ating. Nilalo na yung pera. Dokumentado yung pera. Lahat po yan nasingil. Siningil nila at hiningi nila kanino? Kay Cuadro Alas. Kaya yung last resort nila na kumuha si Ating na abogado na dati niyang kaibigan, na kinuha niya abogado diyan sa Manila, nangalap sila ng pera. Ulitin ko ulit, nangalap sila ng pera para doon sa acceptance fee nung abogado. So, isa po ako sa nagbigay. Hindi po malaki yung binigay ko. Ulitin ko ulit, hindi po malaki yung binigay ko. Meron pong isa na kababayan din natin sa Japan na malaki-laki po ang ibinigay. Sa katunayan, kinulit-kulit pa ako ni Jason dyan dahil hindi direkta na ipinadala yung pera dun sa nanay ni Ating. Ipinadala dun sa isang supporter dun ni Cuadro Alas. Hindi ko napapangalanan kasi wala, irrelevant naman yun. Kaming dalawa po, sa awa ng Diyos, kami pong dalawa nung alis sa Japan ay hindi po namin siningil. Kasi binigay namin yun eh. Pero itong Rivera, na malaki di umano ang ibinigay doon sa acceptance fee na binigay nila sa abogado, ultimo pong 5, dokumentado, binayaran po yan ni Alas. Uulitin ko po ulit, binayaran ni Alas yung lahat ng ginastos ng Rivera na mag-asawa. Kaya walang utang na loob ang magkapatid dito sa mag-asawang ito. Sila pa nga may utang na loob, di ba? Sino ba yung nagdala ng bandera twice? Di ba? Si Budoy? Sino yung kumanta ng Lupang Hinirang? Eh di ba si Ating? Sila ang may utang na loob kay Casimero. Nang dahil kay Casimero, nakilala sila. Ngayon kung sasabihin nila na ako ang may kinalaman sa abogado, tell it to my face. Umakyat ka dito, Budoy, at isasampal ko yung blackboard sa'yo kung gaano kayo kasinungaling. Dahil po kahit minsan, wala po ako ni isang abogado na nakausap sa Pilipinas. Plain and simple. Alam ko po ang lugar ko. Eto na lang sasabihin ko sa inyong totoo na ginawa ko. Okay? Yung birth certificate lang naman po nung babae na nag-akusa na siya po ay hinipuan sa may selang parte ng kanyang katawan ni Alas ay hindi po minor de edad. Ako po ang gumawa ng birth certificate niya. Isa pa, yung training camp ni Alas sa Thailand, ako rin po ang nag-facilitate yan. Isa na lang, yung nag-asikaso
Korea, ako rin po ang nakipag-coordinate dyan. Binitbit ko ba yung sarili ko? Pinagmayabang ko ba yan? Hindi, kasi hindi naman dapat. Ngayon yung pinagyayabang ninyong tulong, mga hinayupak kayo, say to my face. Sabi ko nga sa inyo, pag nakita ko ng personal si Budoy, kahit anino niya, mamantsahan ko. Yan ang totoo. Eto, nagsasabi sa inyo na totoo. Pero ito mga sinungaling na mga to, na dinadaan-daan kayo sa paiiyak-iyak, iyak pa more, na ibinabalik nyo sa amin na kami ang umiiyak. Kayo ang mga iyakin, hindi kami. O, nakita ninyo, lumabas sa bibig ni Ma'am Ray. Dokumentado yan. Tumawag ng direkta. Gustong i-bypass ang manager ni Champ sa treasure boxing promotion. Sino? Si Kuhol. At nung madaling araw, alas 2 na madaling araw sa US, nung nagka-problema sa immigration sa UK, si Cuadro Alas, meron na namang tumawag direkta kay Jose. Sinagot ba ni Jose? Hindi. So sinong tumawag para agad-agad sagutin ni Jose? Eh di si Ma'am Ray. Ito yung dalawang team na mga iyakin na nag-iiyak-iyak. Yung huling iyak nakita ninyo, napanood ninyo, wala nang luha. Kasi peki eh. Mukhang malaki-laki ng pera na labas ni Sir Nemo. Hindi naman, maliit lang. Pero yan ay bigay eh. Pag sinabi mong bigay, hindi mo dapat singilin. Pero pag sinabi mong utang, kahit yan ay 5 duling, utang eh, dapat mong bayaran. Katulad sa akin dito, may naniningil sa akin. Aba, eh nagbabayad po ako. May kasama pang ang interest eh. Pero, pag sinabi mong bigay, hindi mo dapat singilin. Si Joseph po, negosyante yan. Si Ating, na asawa ni Joseph, magkasama yan sila sa negosyo. Ginugol search ko po yung call. Pag-click ko ng images, bigla akong nahulog sa bangko. Ayun, no? Ikilala mo na ngayon sa JP Boxing Report kung sino si Kuhol. Si Rufino po, si Kuhol. Ayan ha, wala na tayong paligoy-ligoy pa. Itong si Budoy naman, si Joseph. Itong si Ating, ay si Robilin. At yung isang Ating, si Gina. O yan, direktahan na tayo. Ito yung mga tao na akala natin ay totoong mga kaibigan. Pero meron pala silang hidden agenda. Tandaan po ninyo ito ha, yung Team Kuhol at Team Budoy, dati po yan, hindi yan sila magkasundo. Galit na galit nga si Budoy eh. Nung sinundo po, ito ulitin ko ulit ha, sinundo po ni Kuhol si Jason sa San Diego para dalhin, para makapaglibang-libang sa Las Vegas. Nako, walang pagsidlan ang galit ni Budoy kay Kuhol. At ang sabi ni Budoy, eto for the record, ang sabi ni Budoy, paalisin ko na yan si Jason sa bahay. Walang respeto, hindi nagpaalam sa akin, sumama kay Kuhol. Nakita na ninyo? Sabi ng matanda, kaya inalis si Sir Stephen, kasi nung may 13 fight ng kabilang bakod daw si Sir Stephen. Nung may 13 fight, nasa kabilang bakod daw si Sir Stephen. My goodness. Napakababaw na mga dahilan na ginawa nyo pa ng timeline. Eh normal, hindi naman kabila yun. Sila Ma'am Ray, sila Champ Nonito, sila Sir Warren, sila Engineer Rowena Panyare, sila Baljibal, sila ni Namit, sila Nino pa, Mandirigma at saka yung kanyang asawa. Hindi po yung kabila. Mga defenders yun. My goodness. Wala namang kaaway si Sir Stephen. Lahat yung pwede niyang kausapin. So anong bakod-bakod, di ba?